Magandang umaga. Ako nga pala si Prince Johnson B. Cantoros na magsasadula ng ang kwentong Ang Batang Tamad. Si Miko ay ang nag-iisang anak nila Aling Sonia at Mang Pedro, kung kaya't lahat ng naisin nito ay naibibigay agad ng kanyang mga magulang. Nanay, gusto ko po yung laruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? O sige anak, basta magpapakabait ka lang at susunod sa mga utos namin ng tatay mo. Talaga po nanay, maraming salamat po nanay! Tuwang-tuwa si Miko dahil agad binili ng kanyang magulang ang paborito niyang laruan. Ang saya-saya! May bago na naman akong laruan! Whee! Kinabukasan, habang naglalaro si Nico ng paborito niyang robot, ay inutusan siya ng kanyang nanay. O Nico, pwede mo ba akong ibili ng toyo at suka dun sa labas para sa lulutuin kong adobo? Inay naman, naglalaro pa po ako. Kayo na lang po muna ang bumili. Dahil sa paglalaro ay hindi sinunod ni Nico ang utos ng kanyang mga magulang. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro, maya-maya pa ay inutusan uli siya ng kanyang nanay. Nico, tanghali na. Maghanda ka na ng mga plato at kutsara sa hapagkainan. Si nanay naman, naglalaro pa po ako. Kayo na lang po muna ang maghanda sa lamesa. Muli, hindi na naman sumunod si Nico sa kanyang nanay at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Wee! Wee! Ang saya-saya talaga kapag naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sila Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos nilang kumain at muling na naman nakiusap si Nanay Sonia sa kanyang anak na si Nico. Nico, anak, ikaw na ang mag-ayos at maghugas ng kinainan. Naku, naalala ko, mayroon pa dapat pala akong gawin. Inay, pwede po ba kayo na lang po muna ang maghugas ng mga pinggan? O sige anak, ako na lang ang mag-aayos dito. Lingid sa kaalaman ni Nanay Sonia ay nagsinungaling na naman si Nico sa kanyang upang muli ito'y makapaglaro. Yay! Nakatakas ako sa mga hugasin. Nakakatamad kaya gumawa ng gawaing bahay. Mas masaya maglaro. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na naman sinunod ni Nico ang utos ng kanyang nanay. Nagabihan, habang si Nico ay natutulog ay napanaginipan niya ang kanyang robot. Ayoko nang makipaglaro sa iyo, Nico. Hahanap na ako ng ibang kalaro. Ha? Bakit naman? Mas masaya pag lagi tayo magpalaro. Napansin ko kasi dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng Nanay Sonia mo. Alam mo bang dapat lagi kang sumusunod sa utos ng iyong mga magulang? At hindi rin magandang magsinungaling para makaiwas sa mga gawaing bahay Nico. Masama yun. Pero naiisip ko na masaya kung lagi tayo magkalaro. Masaya ako sa tuwing kalaro kita, Nico. Pero dapat ay sumusunod ka din sa utos ng iyong magulang. Mahalaga na dapat sundin natin ang ating mga magulang. Dahil sa ganitong paraan ay natutulungan at napapasaya natin sila. Ayaw mo ba magpasaya ang mga magulang mo, Nico? Siyempre gusto ko mapasaya ang Nanay Sonia ko. Kung ganon, alam mo na ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka. O
O sige, simula ngayon, susundan ko na ang utos ng aking mga magulang. Maya-maya pa ay nagising si Nico, nasa tabi pa din niya ang kanyang paboritong robot at naalala ang kanyang mga napanaginipan. Grabe! Kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat sumunod ako sa mga magulang ko. Simula ngayon, magiging masunuring bata na ako. Umangon agad si Nico at nagwalis agad sa kanilang bahay. Agad na rin siyang sumunod sa mga utos ng kanyang nanay Sonia. Kung kaya't lubos ang saya sa mga mukha ni Nanay Sonia dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli, masayang nakikipaglaro pa rin si Nico kasama ang kanyang paboritong robot. Maraming salamat sa panonood ng kwento. Laging tandaan, sumunod sa utos ng mga magulang.